Saan at papaano nagsimula si Jesus? Sa makahulang salawikain na mababasa sa Kawikaan 8:22, sinabi ni Jesus, "Si Jehovah ang gumawa sa akin bilang pasimula ng paglikha niya, ang pinakauna sa lahat ng nagawa niya noong sinaunang panahon." Kaya malinaw, may pasimula po si Jesus, nilalang siya ng Diyos at siya ang panganay sa lahat ng kalalangan. Si Jesus ay isa po sa mga napakaraming nilalang ni Jehovah ayon sa Colosas 1:15. Siya daw ayon sa teksto ang panganay sa lahat ng nilalang ni Jehovah. Matapos lalangin ni Jehovah si Jesus, tumulong na po siya kay Jehovah sa paglalang sa lahat ng iba pang bagay sa universo ayon naman sa Colosas 1:16 at 17. At ito rin po ang dahilan kung bakit tinawag si Jesus bilang ang bugtong na anak ng Diyos. Dahil si Jesus lamang ang nag-iisang direktang nilalang ni Jehovah. At sa pamamagitan ni Jesus ay nalalang ang lahat na iba pang bagay. Ibig sabihin, tumulong na po si Jesus sa paglalang na iba pang bagay sa universo. Nang matapos ni Jehovah at ni Jesus na gawin ang lahat na iba pang bagay sa buong universo, nagkaroon po ng bagong katungkulan si Jesus upang maganap ang banal na kalooban ng kanyang ama na si Jehovah. Ginawa po siya ni Jehovah na kanyang komandante general. Si Jesus po ang naging pangulo ng mga hukbo ni Jehovah. May babasahin po akong teksto sa Josue 5:13 hanggang 15 at tingnan po natin kung ano ang matututunan natin dito. Ito po ang sabi. Minsan, nang si Josue malapit sa Jericho, bigla siyang nakakita ng isang lalaking nakatayo sa harap niya na may hawak na espada. Nilapitan ito ni Josue at tinanong, "Kakampi ka ba namin o kalaban?" Sumagot ito, "Hindi, kundi dumating ako bilang pinuno ng hukbo ni Jehovah." Kaya sumubsob si Josue sa lupa, tanda ng matinding paggalang at sinabi niya ito, "Ano ang sasabihin ng Panginoon ko sa lingkod niya?" Sinabi naman kay Josue ng pinuno ng hukbo ni Jehovah, "Hubarin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo." Ginawa agad iyon ni Josue. Kaya may binanggit po ayon sa teksto na lalaking may hawak na espada at nagpakilala kay Josue ang lalaki na ito bilang isang pinuno ng hukbo ni Jehovah. Maunawaan po natin na isa itong anghel na nagkatawang tao ang lalaki na ito. Una, dahil kung isa siyang pisikal na tao, malamang na makikilala rin siya kaagad ni Josue. Yamang si Josue sa pagkakataong iyon ay siya nang naging pinuno ng bayan ni Jehovah kapalit ni Moises pagpasok nila sa lupain ng Kanaan. Kaya technically, si Josue din ang pinuno ng makalupang hukbo ni Jehovah noong panahong iyon. Pangalawa, ang salitang Hebreon isinalin bilang pinuno ng hukbo ay maaari ding mga hulugang isang prinsipe. Ano po ang punto? Mayroon pong dalawang pangalan ng mga anghel ayon sa Biblia na tinawag na mga prinsipe. Ang isa ay mababasa sa Daniel 12:12 na si Miguel na tinawag na dakilang prinsipe. Kaya maunawaan din na si Miguel na dakilang prinsipe na binabanggit sa teksto ay siya ring Miguel na arkanghel na binabanggit naman sa aklat ng Judas talatang 9. Ang pangalawang persona na tinawag na prinsipe ayon sa Isaias 9:6 ay tumutukoy naman kay Jesus. Pero ang tanong, ano ang kaugnayan ni Miguel na arkanghel kay Jesus? Posible bang si Jesus ay siya ring si Miguel na arkanghel? Si Jesus nga kaya ang nakita ni Josue na pinuno ng hukbo ni Jehovah? Kung pag-aaralan po natin ang mga ulat ng Biblia, ang pangalang Jesus ay lumutang lang po ng kausapin ng anghel ng Diyos si Maria. At sinabi niyang siya ay magdadalang tao at magsisilang siya ng isang batang lalaki at papangalanan niya itong Jesus. Ayon sa ulat na Mateo 1:21 hanggang 23. Kaya maunawaan po na sinabi ng anghel kay Maria na magdadalang tao siya at ang pangalang Jesus ay ang nakatalagang magiging pangalan ng isang isisilang na tao. Si Jesus din naman ang sinasabi ng Juan 3:16 na bugtong na anak ng Diyos na nanggaling sa langit at ipinadala dito sa lupa. Kaya ang tanong, kung ang anak ng Diyos ay tinawag lang sa pangalang Jesus dito sa lupa bilang tao, sino ang anak na ito ng Diyos sa langit bago pa siya bumaba sa lupa bilang tao? Wala naman direktang binanggit ang Biblia tungkol sa bagay na ito, pero pag-isipan po natin. Alam nyo ba na kung susuriin natin ang mga ulat ng Biblia tungkol naman kay Miguel na arkanghel, ay lilitaw na
ang Miguel na arkanghel ay siya ring pangalang ibinigay kay Jesus bago pa siya nabuhay sa lupa? Pag-isipan po ito. Mababasa sa aklat ng Judas talatang 9 na itong si Miguel daw ay isang arkanghel. Ang pangalang Miguel ay nangangahulugang sino ang katulad ng Diyos, samantalang ang salitang arkanghel naman ay nangangahulugang pinuno, pangulo o komandante ng hukbo ng mga anghel. Binabanggit sa Filipos 2:6 na si Jesus, bagaman hindi talaga ang pinakamakapangyarihang Diyos, ay umiiral daw sa isang tulad Diyos na kalagayan na siya namang kahulugan ng pangalang Miguel. Tama po, ang pangalang Miguel ay nangangahulugang sino ang katulad ng Diyos. Ang salitang arkanghel naman, nang ibig sabihin ay pinuno nga ng mga anghel, ay siya din namang description na binabanggit sa ulat na 2 Tesalonica 1:7 para kay Jesus. Sinasabing pinangungunahan niya ang hukbo ng mga makapangyarihang anghel. Sinasabi din ng 1 Pedro 3:22 na nasasakop din ng kapangyarihan ni Jesus ang otoridad ng mga anghel. At pakisuyo, pansinin din po at unawaing mabuti ang mababasa sa 1 Tesalonica 4:16. Ito po ang sabi, dahil ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit at maririnig ang kanyang tinig, tinig na isang arkanghel, at hawak niya ang trumpeta ng Diyos, at ang mga patay na kaisa ni Kristo ang unang bubuhayin muli. Kaya malinaw po na si Jesus ang tinutukoy ng tekstong ito dahil siya po ang Panginoon na sinasabing bumaba mula sa langit, at ibig sabihin bumaba siya sa lupa. At ang sabi, maririnig ang kanyang tinig, tinig na isang arkanghel. Kaya yun po ang pagkakasabi. Ang kanyang tinig ay tinig na isang arkanghel. Hindi po sinabing ang kanyang tinig ay kahawig o katulad ng tinig ng isang arkanghel, kundi direktang sinasabi ang kanyang tinig ay tinig ng isang arkanghel. Makatuwirang isipin na ang tinig ni Jesus ay tinig na isang arkanghel dahil siya mismo ang arkanghel, siya mismo si Miguel. Sa 2 beses na paglitaw na salitang arkanghel, parehong singular o pang-isahan lang ang pagkakagamit na nagpapahiwatig na iisang anghel lang ang may gayong titulo. Kaya kung parehong binabanggit si Miguel at si Jesus na arkanghel, magiging dalawa po ang arkanghel na ibig sabihin magiging dalawa din ang pinuno o komandante ng mga anghel. Siyempre, hindi po makatuwirang isipin na gusto nga ng Diyos na maging magkaribal si Jesus at si Miguel sa pagiging komandante ng banal na mga anghel. Sa halip, mas makatuwirang isipin na ang dalawang pangalan, si Jesus at si Miguel, ay tumutukoy lamang sa iisang persona. Kaya mauunawaan natin na si Jesus at si Miguel ay iisang persona lamang. Ang dating makapangyarihang komandante ng mga anghel na si Miguel ay binigyan din ng pangalang Jesus. Isang pangalang angkop sa isang makalupang misyon bilang isang anak ng makalupang tao, ang Mesiyas na siyang gaganap sa kalooban ng Diyos sa lupa at magliligtas ng sangkatauhan. Kaya ang pangalang Jesus ay angkop lamang talaga na ibigay sa kanya sa kanyang pagganap sa isang napaka-espesyal na misyon sa lupa. Hindi po pwedeng hindi baguhin ang pangalan ng anak ng Diyos na ito kung tatanggapin niya ang isang atas na maging tao. Yamang kailangan niyang hubarin at iiwan niya ang pagiging anghel sa langit at bababa siya bilang tao sa lupa. Kaya kung Miguel pa rin ang pangalan ni Jesus dito sa lupa, hindi po magkakaroon ng sariling pagkakakilanlan ang pagiging tao ni Jesus. Hindi po siya magiging angkop na tawaging ang anak ng tao, ang anak ni Adan, at hindi po siya magiging angkop sa papel ng pagiging haing pantubos ng kasalanang nagawa ni Adan. Sa ulat ng Mateo 25:31, tinawag nga si Jesus bilang ang anak ng tao. Kung sakaling hindi nga nagbigay ng bagong pangalan si Jehovah para kay Jesus para sa isang misyon sa lupa, ang tanong, makatuwiran bang tawaging anak ng tao si Miguel kung Miguel pa rin ang pangalan niya pagdating sa lupa? Ang sagot, hindi po. Dahil ang pangalang Miguel ay kanyang pangalan bilang isang anghel at hindi bilang tao. Kaya nararapat lamang ang isang angkop na makalupang pangalan na Jesus para sa kanya sa isang espesipikong atas bilang tao. Pero baliktarin po natin ang tanong, angkop pa rin bang tawaging Jesus si Jesus matapos siyang umakyat sa langit bilang anghel, yamang ang pangalang Jesus ay pangalan niya sa lupa?
Ang sagot, angkop pa rin po dahil ang kapangyarihang ibinigay sa kanya kahit nasa langit na siya ay ang mamahala sa ibabaw ng matuwid na sangkatauhan, ngayon at sa inaharap, at para sa atin talaga bilang mga taong tinubos ng kanyang dugo ang pagtawag sa kanya kahit nasa langit na siya, bagaman hindi rin naman ipinagbabawal ang paggamit ng pangalang Miguel para kay Jesus. Pero ang pangalang Jesus ay panghabang buhay na magpapaalala sa ating mga sangkatauhan na minsang nagkaloob sa atin ang Diyos ng isang taong pumalit kay Adan upang ibalik ang tao sa kasakdalan. Isipin po ito. Si Abraham, bago pa binigyan ng atas ni Jehovah na isang mahabang paglalakbay mula sa Ur hanggang Kanaan upang pasimulang buuhin ang angkan na pagbumula ng ipinangakong Mesiyas, ay may naunang pangalang Abraham ayon sa Genesis 12:1. Ang kanyang apo na si Jacob ay tinawag din sa kanyang ikalawang bigay Diyos na pangalan na Israel. At kahit hanggang sa panahon natin ay pareho din naman nating binabanggit kahit alin sa dalawa niyang pangalan. At alam din natin na tumutukoy lang sa iisang persona ang dalawang pangalan na ito na Jacob o Israel. Si Pedro ay tinawag ding Simon. At si Miguel ay tinawag din ayon sa mababasa sa Daniel 10:13 na isang prinsipe, at si Jesus naman sa kabilang banda ay tinawag din bilang prinsipe o prinsipe ng kapayapaan ayon sa ulat na Isaias 9:6. Sa pangitain na nakita ni Apostol Juan na mababasa naman sa Apokalipsis 22:16, mababasang sinabi ni Jesus, "Ako, si Jesus ay nagsugo ng anghel ko para magpatotoo sa inyo tungkol sa mga bagay na ito para sa mga kongregasyon." Kaya pinahihiwatig po ng teksto na ito ang otoridad ni Jesus na magsugo ng mga anghel upang tuparin ang layunin ng kanyang ama na si Jehovah. Kaya kung si Miguel ay hindi pala si Jesus, hindi ba dapat sinabi ni Jesus sa nabasang teksto, "Ako, si Jesus ay nagsugo ng anghel ni Miguel," o kaya baka kailangan niya pang humingi ng pahintulot sa arkanghel o pangulo ng mga anghel na si Miguel. Pero ang sinabi lang ni Jesus, "Nagsugo ako ng anghel ko." Nagpapakitang siya na mismo ang pangulo ng mga anghel. Dahil siya nga, si Miguel, ang arkanghel. Mababasa din sa ikalawang Tesalonica 1:7 na sinasabing, Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang makapangyarihang mga anghel niya. Kaya siya na nga ang isa na mangunguna sa mga makapangyarihang anghel ng Diyos. Kaya ang tanong, kung si Jesus pa lang komandante ng mga anghel din po ba si Jesus? Ang sagot ng Galatia 4:14, opo. Si Jesus po ay isang anghel ayon kay Apostol Pablo, isang anghel ng Diyos. Isipin po ito. Kung anghel pala si Jesus at ibang anghel naman si Miguel, sino sa kanilang dalawa ang karapat-dapat na magiging pangulo ng mga anghel? Kung si Miguel talaga ang arkanghel, makatuwiran bang isipin na mas mataas nga si Miguel kay Jesus dahil siya ang arkanghel, samantalang si Jesus ay magiging mas nakakababa sa kanya? Ang sagot, hindi po. Kaya mababasa sa Filipos 2:9 at 10 na si Jesus ay nagkaroon ng pangalan na mas nakahihigit sa iba pang pangalan sa langit man o sa lupa. At sa totoo lang, ang napakataas na posisyon na ito na tinanggap ni Jesus mula kay Jehovah ay siya rin namang ipinanalangin ni Jesus na maibalik sa kanya pag natapos niya na ang kanyang buhay sa lupa ayon sa mababasa sa Juan 17:4 at 5. At ipinagkaloob nga ito ni Jehovah kay Jesus. Kaya si Miguel, ang arkanghel na pangulo ng mga anghel, ay siya din si Jesus, ang isa na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya matapos mapagtugma-tugma ang mga detalye ayon sa pagkakalahad ng Biblia tungkol sa pinuno ng hukbo ni Jehovah, makatuwiran pong isipin na si Jesus, na dati ring kilala sa langit bilang si Miguel na arkanghel, ay siya nga ang pinuno ng hukbo ni Jehovah, ang anghel na nakita ni Josue. Samahan niyo po ako, mayroon po tayong babasahing isang napaka-kontrobersyal na teksto, itong Juan 1:1. Ang babasahin po natin ay King James Version. Juan 1:1, ito po ang sabi, "Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos." Marami pong gumagawa ng konklusyon na nagpapatunay daw ang teksto na ito na ang salita na tumutukoy naman kay Jesus ay siya din mismo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil sinasabing ang salita ay Diyos. At dahil malaking titik ang pagpapasimula ng salitang Diyos, kaya si Jesus na nga daw ang sabi nila
ang siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, si Jesus ay siya rin si Jehovah. Bagaman marami din namang ibang salin ang maaari nating ihambing sa salin na ito, na iba din naman ang pagkakasulat, unawain po muna natin ang teksto na ito ng salin ng King James Version. Ang unang prase ay nagsasabing, sa pasimula ay ang salita. Iniisip ng marami na si Jesus ang nagpasimula o lumikha ng lahat ng bagay. Sabihin pa, si Jesus po ang may lalang ng universo ayon sa kanila. Pero mali nga po ang pangangatwiran na yan dahil sa Kawikaan 8:22 sinabi ni Jesus, si Jehovah ang gumawa sa akin bilang pasimula ng paglikha niya, ang pinakauna sa lahat ng nagawa niya noong sinaunang panahon. Kaya malinaw, may pasimula po si Jesus, nilalang siya ng Diyos at siya ang panganay sa lahat ng kalalangan. Mababasa din sa Colosas 1:15, siya ang larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilalang. Kaya muli sinasabi ng teksto, nilalang si Jesus at siya po ang panganay o pinakauna o pinakamatanda sa mga nilalang ng Diyos. Pansinin na sinasabi ng Juan 1:1 na sa pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos sa King James Version. Kahit na malaking titik ang Diyos, sinasabi po dyan na sa pasimula kasama po ng Diyos ang salita. Kaya dalawa pa rin po sila dahil hindi po maaaring may kasama ang isang persona na nag-iisa lang din naman pala. Kaya ang Diyos, si Jehovah, kasama niya si Jesus, ang salita. Kaya dalawa po sila, si Jehovah ang Diyos at ang salita ay si Jesus. Patuloy po natin ang pagbasa sa Juan 1:2. Ang sabi po, sa pasimula pa lang, kasama na siya ng Diyos. Ibig sabihin, yung salita daw, kasama na siya ng Diyos. Hindi po masasabing may kasama ang isang persona na nag-iisa lang. Kaya pag sinabing kasama niya ang Diyos, si Jesus na sinasabing ang salita, ay kasama na siya ng Diyos nung pasimula pa lang. Ibig sabihin, dalawa pa rin po sila. Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na si Jehovah, siya po ang kasama ni Jesus. Kaya magkaiba pa rin po ang salita at ang Diyos. Si Jesus ang salita, si Jehovah naman ang Diyos na kasama ng salita. Sa talatang 3, tuloy po natin. Juan 1:3, ito po ang sabi, ginamit siya ng Diyos sa paggawa ng lahat ng bagay at walang bagay na ginawa ang Diyos nang hindi siya katulong. Ano po maunawaan natin sa talatang ito? Dalawa pa rin po sila. Ang salita na si Jesus ay ginamit ng Diyos na si Jehovah. Siya po ang ginamit ni Jehovah sa paggawa ng lahat ng bagay, sabi sa talatang ito. At walang bagay na ginawa ang Diyos nang hindi siya katulong. Pag sinabi pong may katulong ang Diyos, ang salita ang katulong niya, at tinawag din siyang ang salita dahil mula ng pagkakalalang sa kanya, siya na po ang naging tagapagsalita ng Diyos. Kaya spokesperson po siya ng Diyos. Malinaw, hindi po si Jesus ang Diyos, kasama lang siya ng Diyos. Pansinin na sa konteksto ng Juan 1:1 sa talatang 18, ang sabi ni Jesus, wala daw taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang kaisa-isang anak na tulad Diyos at nasa tabi ng Ama ang nakapagpapaliwanag kung sino ang Ama. Kaya ang Diyos hindi po nakita ng tao kailanman, ang sabi ni Jesus. Kaya hindi po si Jesus ang Diyos dahil si Jesus, napakarami pong tao ang nakakita sa kanya, libo-libo po. Pansinin po ang sinasabi ng talatang 18 na ang anak ng Diyos na si Jesus, ang salita, ay tulad Diyos lamang po. Kaya pala siya tinawag na Diyos dahil lang sa kapangyarihan na binigay din ng kanyang Ama. Kaya dahil sa kapangyarihan po na yon, naging tulad Diyos lamang po siya. At hindi po talaga siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito pa, sa pasimula daw po ay nasa tabi siya ng Ama. At siya daw ang nakapagpapaliwanag kung sino ang Ama. Kaya kung sa pasimula pa lang nasa tabi na po siya ng Ama, ibig sabihin magkatabi sila, hindi po matatawag na magkatabi ang nag-iisang persona lang naman. Kaya po sila magkatabi dahil kasama nga ng Ama ang anak at katabi po nila ang isa't isa. Kaya malinaw, iba po si Jehovah, iba rin po si Jesus. Hindi pa po nakita ng kahit sino mang tao sa kahit anong panahon ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ayon kay Jesus mismo. Kung babasahin natin ang Juan 1:18.
Basahin po muna natin ang Hebreo 5:7. Ito po ang sabi. Noong nabubuhay siya sa lupa, nagsusumamo at nakikiusap si Kristo ng may paghiyaw at mga luha sa isa na may kakayahang magligtas sa kanya sa kamatayan, at pinakinggan siya dahil sa kanyang makadiyos na takot. Kaya kanino po kaya nagsusumamo at nananalangin si Jesus? Siyempre sa kanyang Ama at sa kanyang Diyos. Sinabi nga ni Jesus sa Juan 20:17 na si Jehovah ang kanyang Ama at ang kanyang Diyos. At si Jehovah ang isa na may kakayahan na magligtas sa kanya sa kamatayan. At sinasabi ng naunang teksto na binasa na taglay daw po ni Jesus ang takot sa Diyos. Kaya takot din daw po si Jesus sa kanyang Ama o sa kanyang Diyos. Ang tanong, matatakot ba siya sa Diyos kung siya na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Kailangan pa bang manalangin ni Jesus sa iba pang persona at magmakaawa kung siya na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Pansinin na kasama sa pananalangin ni Jesus ang pagsusumamo upang mapagbigyan ng isang pabor. Kaya kung hihiling ka ng isang pabor mula sa isang individual, siguradong nagkulang ka ng bagay na hinihiling mo sa kanya. Kaya nagkukulang ba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat kung kaya siya ay dapat pagbigyan ng pabor? Kaya kung si Jesus ang makapangyarihan sa lahat, nagkukulang pa ba siya ng kahit ano paman kung kaya humihiling, nananalangin siya sa isa na sinasabing makakapagligtas sa kanya mula sa kamatayan? Kaya yan po talaga ang ginawa ni Jesus ayon sa nabasang teksto. Nanalangin siya, nagsusumamo, nagmamakaawa upang iligtas siya mula sa kamatayan. Pero ang tanong, namamatay ba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Kasi kung Diyos na makapangyarihan sa lahat si Jesus, bakit siya namatay? Pero ito po ang mababasa natin sa Habakuk 1:12. Ito po ang sabi, hindi ba ikaw ay mula sa walang hanggan, O Jehovah? O aking Diyos, aking banal na Diyos, hindi ka namamatay. Kaya yun po ang sabi ng Habakuk 1:12. Si Jehovah, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay hindi po namamatay. Pero si Jesus ay namamatay at hindi niya daw kayang iligtas ang sarili niya mula sa kamatayan kung kaya nagsusumamo siya kay Jehovah upang iligtas siya mula sa kamatayan. Nagsusumamo daw si Jesus at nakikiusap ng may paghiyaw at mga luha, ang sabi ng Hebreo 5:7. Malinaw, hindi niya kayang iligtas ang sarili niya mula sa kamatayan dahil hindi po siya ang makapangyarihan sa lahat. O kaya nga siya namatay, pinatay. Kung kaya niya pala, edi sana hindi na lang siya namatay, nagsarili na lang siya. Pero namatay po siya dahil ipinahintulot ng kanyang Ama. Siyempre ipinahintulot po ni Jehovah na mamatay si Jesus dahil kamatayan lang ni Jesus ang makapagliligtas sa buong sangkatauhan. Dahil yun po ang naging kaayusan ni Jehovah sa haing pantubos. Pero ang tanong, sino ang bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan? Ayon sa Gawa 3:15, ang Diyos, si Jehovah po ang kanyang Ama ang bumuhay sa kanya mula sa kamatayan. Binuhay si Jesus ng Diyos dahil hindi po si Jesus ang Diyos. Sinabi ni Jesus sa Juan 14:28, ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Kaya malinaw, lamang po ang Ama. Hindi po si Jesus ang pinakamakapangyarihang Diyos. Kaya nakakababa po siya sa kanyang Ama. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24:36 na may mga bagay na hindi niya rin alam at na si Jehovah lamang ang may alam. At may mga bagay nga na hindi alam si Jesus dahil hindi po si Jesus ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi ang kanyang Ama, ang isa na nakakaalam sa lahat. At kung si Jesus ang pinakamakapangyarihang Diyos, bakit kailangan niya magpasakop sa kanyang Ama ayon sa unang Korinto 15:28? Kailangan bang magpasakop kahit kanino ang isang makapangyarihan sa lahat? Bakit kailangang itakas ni Jose at ni Maria si Jesus mula sa kamay ni Herodes nang tangkain niya itong patayin kung si Jesus na pala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Hindi ba kayang sanggain ng Diyos na makapangyarihan sa lahat si Herodes? Bakit sinabi ni Jesus sa Mateo 4:10 na ang kanyang Ama na nasa langit ang dapat sambahin kung siya na pala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang isa na dapat sambahin? Bakit sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana na siya ang isinugong Mesiyas kung siya rin pala ang Diyos na nagsugo sa Mesiyas? Kaya malinaw po, hindi po si Jesus ang Diyos na makapangyarihan sa lahat kundi si Jehovah. Mababasa sa Genesis 17:1, noong si Abram ay 99 na taong gulang, si Jehovah
ay nagpakita kay Abraham at nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat." Basahin natin ang Mateo 16:21. Ito po ang sabi, "Mula noon, ipinaliwanag na ni Jesus sa mga alagad niya na kailangan niyang magpunta sa Jerusalem at magdusa ng husto sa kamay ng matatandang lalaki at mga punong saserdote at mga eskriba at kailangan siyang patayin at sa ikatlong araw ay bubuhayin muli." Naisip po ba ninyo kung si Jesus nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, namamatay pala ang Diyos? Kaya kung namatay nga ng 3 araw ang Diyos, edi wala pong Diyos na namamahala sa buong universo sa loob ng 3 araw. Kaya malinaw na ang isa na namatay sa loob ng 3 araw na si Jesus ay hindi po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Namamatay po si Jesus at si Jehovah ay hindi, ayon kay Habakuk. At si Jehovah po ang isa na nasa langit, nang si Jesus naman ay nasa lupa. Gaya po ng pagkakabukod ng langit mula sa lupa, si Jesus din naman ay isang nakabukod na persona mula sa kanyang ama na si Jehovah. Dahil hindi po sila literal na iisa, mababasa po natin sa Mateo 6:9 na sinabi ni Jesus, "Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo." Kaya ayon nga kay Jesus, ang Ama ay nasa langit nung panahong nandito siya sa lupa. Separate entity po sila. Kaya malibang Ama daw ni Jesus si Jehovah, itinuro din po ni Jesus sa sangkatauhan. Ayon sa Mateo 4:10, ayon kay Jesus, si Jehovah na iyong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Kaya maliwanag ayon kay Jesus, si Jehovah lamang at wala na pong iba ang dapat sambahin ayon sa nabanggit na teksto. Eksklusibo po na si Jehovah lamang ang dapat sambahin. At di po tayo magtataka kung bakit sinabi ni Jesus sa Juan 17:3 na si Jehovah lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. At kung nag-iisa lang naman pala ang tunay na Diyos ayon kay Jesus at hindi naman pala tatlo, wala rin namang Trinity dahil hindi rin naman mababasa kahit isang beses sa Biblia ang salitang Trinity. Juan 17:1, ito po ang sabi. Pagkasabi nito, tumingala si Jesus sa langit at sinabi niya, "Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak para maluwalhati ka ng iyong anak." Yun po ang sinabi ni Jesus ayon sa teksto. Malinaw, may kausap po si Jesus. At ang kausap niya ay nasa langit. Nanalangin po siya sa isa na tinawag niyang Ama. At tinawag niya naman ang kanyang sarili bilang anak. Kaya kung si Jesus ang anak, sino po ang Ama? Ayon po kay Jesus mismo sa Juan 20:17, ang Ama po ay ang kanyang Diyos. Kaya maunawaan po natin na sa panalangin ni Jesus, hindi po niya kausap ang sarili niya. Ang kausap niya ay ang isa na nasa langit, samantalang siya naman ay nasa lupa at nananalangin nga siya sa kanyang Ama sa langit. Ang kausap ni Jesus ay ang kanyang ama na si Jehovah at nananalangin si Jesus sa kanyang ama na si Jehovah. Hindi po maaaring ang kausap ni Jesus na nasa langit ay si Jesus lang din, gaya ng sinasabi ng ibang nag-aangking Kristiyano na si Jesus ay siya rin si Jehovah, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi gusto nga nilang palabasin na si Jesus ang makapangyarihan sa lahat at hindi si Jehovah. At na si Jesus ang isa na dapat sambahin ayon sa kanila. Ayaw po kasi nila kay Jehovah dahil hindi po sila mga saksi ni Jehovah. At pag nalaman po nila na tama ang itinuturo ng mga saksi ni Jehovah, baka lumipat nga sila sa mga saksi ni Jehovah. Mawawalan po sila ng miyembro. Pero sinabi po ni Jesus sa Mateo 6:9, BSP version, Biblia ng Sambayan ng Pilipino, ang sabi ni Jesus, "Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo." O kaya si Jehovah po ayon kay Jesus ang dapat sambahin. At hindi niya kailanman sinabi kahit sa ang teksto sa Biblia na siya ang dapat sambahin, kundi si Jehovah ang Ama lamang. Kesyo daw sinabi ni Tomas kay Jesus na, "Panginoon ko, Diyos ko." Patunay na daw yon na si Jesus ang isa na dapat sambahin. Pero ang tanong, sino po ba ang dapat nating paniwalaan? Si Tomas o si Jesus? Sino po ba ang nagsabing ako ang daan, ako ang katotohanan at ako ang buhay? Si Tomas po ba o si Jesus? Si Jesus po ang nagsasabi na siya ang katotohanan at hindi po ang mga lider ng maraming relihiyon sa ngayon na nagsusulong ng pagiging Diyos na makapangyarihan sa lahat ni Jesus. Totoo pong tinawag ng Biblia si Jesus na Diyos ayon sa Isaiah 9:6 at sa Juan 1:1, hindi po natin maikakailayan.
ang salita daw ay isang Diyos. O, ipagpalagay po natin na tama sila na malaking titik ang salitang Diyos ayon sa pinanghahawakan nilang salin ng Biblia. May problema ba doon? Wala po. Dahil hindi naman sinabi ni Jesus na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya ang dapat sambahin. Wala po. Sa halip, kung ipagpapatuloy po natin sa talatang 18, si Jesus na rin mismo ang nagsabi na ang kanyang pagka-Diyos ayon sa Juan 1:18 ay tulad Diyos lamang. O, basahin po natin. Ang sabi, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang kaisa-isang anak na tulad Diyos na nasa tabi ng Ama ang makapagpapaliwanag kung sino ang Ama. O, kaya yun po ang sabi ni Jesus. Malinaw po ang sabi ni Jesus mismo na ang kaisa-isang anak ay tulad Diyos lamang. Nang ibig sabihin, parang Diyos lang po ang katayuan ni Jesus. At hindi talaga siya ang nagtataglay ng karapatang sambahin kundi si Jehovah lamang ang kanyang Ama. Huwag din kalimutan, sinabi po ni Jesus na ang kanyang Ama ay hindi kailanman nakita ng tao. Ayun, sabi niya, walang tao kailanman ang nakakita sa Ama. Kumusta si Jesus? Nakita po ba ng tao? Libo-libong tao po ang nakakita kay Jesus. Pinagaling niya ang mga may sakit, pinakain niya ang mga nagugutom at binuhay ang ilang mga namatay. Pero sino talaga ang dapat sambahin ayon kay Jesus? Sinabi po ni Jesus mismo sa Mateo 4:10, si Jehovah na yung Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. At si Jehovah ayon kay Jesus sa Juan 17:3 ay ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya magkaiba po ang deskripsyon ni Jesus para sa kanyang sarili at sa kanyang Ama na si Jehovah. Si Jehovah ayon kay Jesus ay ang nag-iisang tunay na Diyos. At siya bilang ang anak ng Diyos ay tulad Diyos lamang po. Dahil ang kanyang otoridad at kapangyarihan, bagaman napakalaki, langit at lupa po ang otoridad ni Jesus. Pero ayon kay Jesus, ibinigay lang din sa kanya ng kanyang Ama na si Jehovah ang otoridad at kapangyarihan. Ayon kay Jesus mismo sa Mateo 28:18. Di basahin po natin, ito po ang mababasa. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi niya, ang lahat ng otoridad ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Napakalaking otoridad, langit at lupa, pero binigay lang po ni Jehovah kay Jesus ang nasabing otoridad. Linawin po natin, otoridad lang po na mamahala sa langit at lupa ang ibinigay kay Jesus. Hindi po ibinigay sa kanya ang karapatan upang sambahin. Pag-isipan po ito, hindi na sana siya nananalangin sa isa na nasa langit kung siya na rin pala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na sasagot sa kanyang mga panalangin. Kailangan pa bang manalangin at magsumamo ng isang makapangyarihan sa lahat? Malinaw, nananalangin at nagsusumamo si Jesus dahil hindi po siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung ikaw na ang makapangyarihan sa lahat, siguradong hindi ka nahihiling ng pabor kanino man. Hihingi ka pa ba ng pabor sa mas mababa pa pala sa'yo? Malabo pong mangyari yon. Kaya ang Ama na nasa langit at ang Anak na nasa lupa na nananalangin ay magkaibang persona po at hindi po sila literal na iisa gaya ng pagkakaunawa ng ilan nang sabihin ni Jesus sa Juan 10:30 na siya at ang Ama ay iisa. Hindi po sila literal na iisang persona lamang, kundi sinabi ni Jesus mismo na siya at ang Ama ay kaisa lamang po. Juan 17:21 sinabi ni Jesus, ikaw Ama ay kaisa ko at ako naman ay kaisa mo. Kaya malinaw, nagkaisa lang po si Jehovah at si Jesus sa parehong layunin at kalooban. Mababasa po natin, Juan 5:30. Basahin po natin, wala akong anumang magagawa sa sarili kong pagkukusa. Humahatol ako ayon sa sinasabi ng Ama at matuwid ang hatol ko dahil ang gusto kong gawin ay ang kalooban ng nagsugo sa akin, hindi ang sarili kong kalooban. Kaya maliwanag na ang pagiging iisa ni Jehovah at ni Jesus ay hindi po literal, sa halip, iisa lamang po ang kanilang layunin o kalooban. Si Jehovah ang Ama nakausap ni Jesus at si Jesus naman ang anak ng buhay na Diyos na nasa langit na si Jehovah. At pinatutunayan po yan ng Biblia. Matapos ang bautismo ni Jesus, mababasa po sa Marcos 1:11, ang sabi, at isang tinig ang nanggaling sa langit. Ikaw ang anak ko, ang minamahal ko, nalulugod ako sa iyo. Kaninong tinig po ang nagsalita galing sa langit? Ang Ama po, ang isa na nasa langit ang pinanggagalingan ng tinig.
Para bang acknowledgement ang sinabi ng Ama. Ang sabi niya, ikaw ang anak ko, ang minamahal ko. Nalulugod ako sa iyo. Kaya hindi po parehong persona ang nasa langit at ang nasa lupa. Hindi rin po parehong persona ang nananalangin at ang pinananalanginan. Kasi kung pareho lang pala ang nananalangin at ang pinananalanginan, ay napakalaking kalokohan po niyan. Nanalangin si Jesus at pagkatapos ay si Jesus lang din pala ang sumagot sa sarili niyang panalangin. Diba? Malaking problema po kapag nagsasalita lang sa sarili ang isang individual. Kaya malinaw, si Jehovah ang Ama, si Jesus naman ang anak. Mateo 16:16 ang sabi, sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Kaya alam po ni Pedro kung ano ang katayuan ni Jesus, siya po ang anak ng buhay na Diyos. Sa Juan 1:49, ito po ang mababasa. Sinabi ni Natanael, Rabi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Kaya alam din ng isa pang alagad na ito na si Jesus ang mismong anak ng Diyos. Kaya ayon sa kanila, si Jesus nga ang anak ng Diyos. Kumusta kaya kung si Jesus mismo ang ating tatanungin? Sasabihin niya kayang siya din ang Ama? Basahin po natin ang Marcos 14:61 at 62. Ito po ang sabi. Pero nanatili siyang tahimik at hindi sumagot. Muli siyang tinanong ng mataas na saserdote, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng kataas-taasan? Ulitin ko po ang tanong ng saserdote, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng kataas-taasan? Sa talatang 62, ito po ang sabi, pagkatapos sinabi ni Jesus, ako nga. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat at dumarating na kasama ng mga ulap sa langit. Kaya malinaw po. Ang sabi ni Jesus, siya nga ang anak ng kataas-taasang Diyos. 2 punto po ang maunawaan natin sa teksto na ito. Una, inamin ni Jesus, siya nga ang anak ng Diyos. At ang pangalawa, pag akyat niya sa langit, umupo daw po siya sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. Ibig po sabihin, katabi niya ang makapangyarihan sa lahat. Hindi po masasabing may katabi ang nag-iisang persona lamang. At hindi rin po maaaring si Jesus ay tumabilang din kay Jesus na para bang katabi niya lang ang sarili niya. Hindi po pwede yan. Maliwanag, si Jehovah ang makapangyarihan sa lahat ay ang isa na nakaupong katabi ni Jesus. At kung si Jehovah na ang makapangyarihan sa lahat, mas nakakababa po si Jesus sa kanyang ama na si Jehovah. Sinabi ni Jesus mismo, ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Juan 14:28